Okay, so huling-huli na nagkakabuhol-buhol ang mga kasinungalingan ng gobyernong bangag. Mukhang lulubog na ang bangka ng mga bangag. Kaya napakaganda ng mga nangyayari kasi dapat magtuloy-tuloy lang sila. Magtuloy-tuloy lang sila sa kadyutahan at kasinungalingan. 'Di ba? Dahil araw-araw ang topic ng presidential communications ni Lucring Castro at ni Jay Ruiz na nagpapakasanto kahapon sa kanyang press conference ay kitang-kita mga kababayan na ito ay nuknukan ng kasinungalingan. Bakit kamo? Pero so, mga kababayan, 'di ba, 2 days ago, no, bago pa natin pag-usapan bayan, pag-usapan natin si Jay Ruiz at si Locaret, Locring Castro. So, 2 days ago, nagkaroon ng press conference itong si briefing itong si Castro na kung saan, 'di ba tinanong siya kung ah si Locring Castro sabi niya tinanong siya ng reporter na merong isang media company na kung saan daw, yun nga yung DG8, kung saan isa sa co-founder si Jay Ruiz at nakakuha ng 206 million na halaga ng kontrata mula sa PCSO. Ilang buwan bago siya maging PCO secretary. Hindi pa ba nagda-divest si Secretary Jay? Ang sabi ni Castro, Ma'am, on another matter lang po. Ma'am, meron pong report na isang media company kung saan isa sa co-founder si Jay Ruiz ang nakakuha ng 206 million na halaga ng kontrata mula sa PCSO. Ilang buwan bago po siya maging PCO secretary. Hindi pa po ba nagda-divest si Secretary Jay? Ang batas naman po natin ay allowed po, no, mag-divest ng shares or interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng position. So, yan po ay parating na po at alam naman po niya yung batas at lahat po naman ng gagawin natin dito ay dapat naaayon sa batas. sinabi ni Castro na nasa process na siya ng pagda-divest. Pinagsinungaling na naman ni Castro. Clarify ko lang, has he already divested or is he still in the process of divesting? Sa pagkakaalam ko ay in the process na po kasi piniprepare niya po yung kanyang mga papers regarding that. Malinaw, di ba? Has he already divested? Okay? Or, balikan natin ulit. Malinaw to, Castro, ha? Kasi nuknukan kang sinungaling na lukring ka, eh. Sa pagkakaalam ko ay in the process na po kasi piniprepare niya po yung kanyang mga papers regarding And that. does the secretary, Ulit. In the process na po Ulit. kasi Tanong natin, piniprepare ulit niya natin yung tanong. he still in the process? ayon sa batas. Clarify ko lang, has he already divested or is he still in the process of divesting? Sa pagkakaalam ko ay in the process na po kasi piniprepare niya po yung kanyang mga papers regarding. Tinig nyo, di ba? Tinanong siya, okay, kung nag-divest. Ngayong araw, bago natin gisahin si Ruiz, ngayong araw, ito naman ngayon ang tono ni Locring. Is okay. Okay. Okay na? Okay, so I just want to have a clarification. Okay? On my previous statement about the alleged ownership of Secretary Jay of Digital 8. Okay. If I could still remember, I was asked by Miss Ana Bajo. Sinulat ko po eh. Okay. She had this statement. Ma'am, mayroon pong report na ang media company kung saan co-founder si Secretary Jay Ruiz ang nakakuha ng 206 million na halaga ng kontrata sa PCSO. Ilang buwan bago po siya
maging PCO secretary. Di pa po ba, okay, period, okay? Bago po siya naging PCO secretary, period. Di pa po ba nag-divest si Sec J? Yun lang yung question. Ayoko kasi na na-twist ng ibang mga vloggers. So I Vloggers really na want naman. to clarify this. My answer was, it's very general. Ang batas naman po natin ay allowed po na mag-divest ng shares, interest sa anumang kumpanya Today yan na ah. pag-aari niya. Sinabi Bago niya siya yan assume kanina. ng posisyon. So, wait. Nabubulol. Alam naman po niya ang batas. Lahat ng gagawin natin dito ay dapat na naaayon sa batas. So, I neither confirmed nor denied if there is any ownership or shares or interest, Secretary J, over this DG8. I never mentioned the word DG8 as a matter of fact. Okay, It's sinungaling. Kasi 'di ba lumabas sa newspaper, sa lahat ng media, and yung mga vloggers, actually dapat kagabi pa itong vlog natin. But anyway, hindi daw niya sinabi na nagmamay-ari o kinonfirm niya na na owner si J. Ruiz dito sa DG8 na yon. Tignan ninyo kung paano niya tinwist. Di ba tinanong siya nag-divest na po ba? So, ang gustong sabihin nitong lukring na ito, hindi niya sinasabi na owner si J. Ruiz ng Digital 8 na yon. Kasi nasunog na siya eh. Dito sa video niya kahapon, maliwanag kababayan. Meron pang report na Tinanong siya kung nag-divest na ba. Isa sa co-founder si J. Ruiz. Tignan natin, yung lalaki. or interest sa anumang so yan po ay parating na po at alam naman po niya yung batas at lahat po Kaya naman to. ang gagawin natin dito ay dapat naaayon sa batas. Clarify ko lang, Ito. has he already divested or is he still in the process of divesting? Sa pagkakaalam ko ay in the process na po kasi Sa pagkakaalam niya, in the process na po. So, ibig sabihin kung ganun yung sagot mo, sa pagkakaalam ko po ay in the process na, so, ina-acknowledge mo na siya ay part ng company, part owner, or whatever. We're just talking about sa statement niya lang ha. Sa pagkakaalam ko po, ay pinaprocess niya na. Ulitin natin, ang karugtong. prepare niya po yung kanyang mga papers Ah. regarding And does the secretary have Piniprepare niya yung kanyang mga papers. Sino ngayon ang sinungaling? At tayong mga listeners? O tayong mga vloggers? O ito mga jutang ginemis na ito? Malinaw pa sa sikat ng araw sa statement niya ngayon na sinasabi niya, sabi niya ay neither confirmed nor denied kung mayroong owner si J. Ruiz doon sa DG8 na yon. Nakita niyo kung paano nila i-twist. Kung hindi natin himay-himayin ito, gagawin kayong tanga. Kaya 'di ba every single day ng kanilang press briefing, mga kababayan, ay puro vloggers. Hindi mo kanina, sinabi niya, baka daw i-twist ng vloggers. Mainstream media reported about dun sa sinabi niya na nasa proseso na ng pagdadivest itong si J. Ruiz. Pero ang katanungan dito mga kababayan, okay, punta tayo kay J. Ruiz kasi parang mangyak-ngiyak siya at pa-victim siya, okay? Pa-victim ang Julul na kesyo, mamaya isa-isahin natin yung kanyang yung kanyang pangalan nito, yung kanyang mga kasinungalingan. Alright. Ang sinasabi niya na hindi naman daw siya ang may-ari ng Digital 8 na yon, na kung saan kumubra ng total of 206 million pesos sa PCS o sa pera ng taong bayan. Ngayon, sabi niya, authorized representative lang naman ako, hindi naman ako owner eh. Mga kababayan,
malinaw pa sa sikat ng araw na meron talagang conflict of interest. Kasi binigyan siya ng authority ng may-ari. 'Di ba? Ang sabi niya dito, yon, authorized representative lang siya. Ibig sabihin, in behalf of the owner, binigyan siya ng 1,000 o 100% na kapangyarihan o authority para tumanggap ng proyekto o pera mula sa gobyerno. Kasi hodang ikaw ay hindi presidente o hindi ikaw ay owner, tumanggap ka ng pera, pumirma ka. Nag-act ka as equal footing ng owner. 100% na inatang sa'yo ang responsibilidad na affix yung signature mo at tumanggap ka ng total of 206 million.